Isang pamilya tayo. Oo, totoo yun. Kailangan maibigay mo yung best mo kasi yun nga, ang buhay hindi naman to laging laro. Hindi naman laging patawa-tawa lang. Mama, mukhang hindi tayo uuwing luhaan. Nasa site mo ba yung nasa site ko? Yun! Oo naman. Pagka ganyan gutom na ako, pwede nang pagtsagaan yan. Lamang tiyan din yan. Ang bakla to. Sabi ko naman sa iyo, ang partida, hindi pa ako nagsasalita niyan. Ganda lang ang puhunan. Pwede si Kuya. Hold up to, huwag kang sisigaw. Hold up! Siyempre, malungkot ako dahil mamimiss ko yung mga taping-taping. Sa totoo lamang po, talagang kapag may mga ibang nag-i-inquire ng event sa amin, hindi ko muna tinatanggap dahil priority ko po talaga yung Batang Quiapo. Sabi ko, naku, baka may taping ako yan, MWF. Hindi muna ako sure dyan. So, mamimiss ko yung ganong eksena, yung mga kasamahan, yung kwentuhan with the co-star. Sobrang nakakalungkot na, parang mamamahinga na din kami. Naituro ng Batang Quiapo sa akin na mas magpursige. Kasi nakita ko yung mga co-star ko dito kung gaano sila kadedicated. Kasi may iba na parang akala nila laro-laro lang yung mga ganitong trabaho. Pero nung makita ko yung mga co-star ko dito, ay, Diyos ko, grabe, talagang seryoso sila, talagang pinaghihirapan nila. Kahit mga rehearsal, ginagawa na nilang seryoso. Sabi ko, ay, talaga yung mga co-star ko dito, talagang dedicated sila. Hindi nila ginagawang laro-laro lang. So, ganun din sa buhay. Lalo na sa panahon ngayon na kailangan talaga nag-iisip-isip ka sa mangyayari, sa mga decision mo sa buhay, sa mga plano mo sa buhay. Dapat seryoso ka lagi. Kontrabida ako dito, nakakaloka. Ang naituro nito sa akin, syempre, kay Madam Jackie ako. So, may mga eksena doon na sinabi niya sa amin na nakinabang naman kayo sa akin. So, dumadating din talaga sa totoong realidad na kapag ba yung mga taong pinapakinabangan mo, alam mong mali na yung ginagawa, so, suportahan mo pa rin ba? So, natutunan ko dito na kapag mali yung ginagawa, kailangan iwanan mo na siya. Kailangan iwasan mo na siya. Yung mga taong alam mong at the end of the day, ikaw lang din yung mapapahamak sa ginagawa niya. Kahit na sabing nakakatulong siya, kailangan mag-isip ka pa rin ng malinis na trabaho. Yung trabahong, lagi nila sinasabi, lumalaban ng patas. Kailangan maghanap ka ng mga pagkakakitaan mo ng walang taong naapakan, walang taong sinasaktan. Yung eksena ko talaga na hindi ko makakalimutan ay yung unang-unang eksena namin ni Direk Coco Martin. Yung after kami manakawan, tapos nakasalubong namin sila. Diyos ko, ang haba ng binigay niyang linya sa akin. Diyos ko, yun pa naman yung problema ko, mahina ako sa memorization. Pero, ayun, biglang sabi sa amin ni Coco Martin, ang galing nyo. Talaga mga professional kayo. Kung alam mo lang, Direk Coco, panalangin namin, Panginoon, magpapakabuting tao na po kami. Huwag lang kami magbakal sa eksena nito kasi kay Direk Coco ito, ayaw namin maging cause of delay. Sabi ko nga kanina, lahat hinahanga ako kasi sobra silang dedicated dito sa trabaho. Lahat sila magagaling, pero isa sa mga nagustuhan ko talaga dito si Jay Cuenca. Jay Cuenca, sana mapanood mo to. Kasi grabe yung paghanga ko sa iyo. Nakita ko siya during rehearsal pa lang. Grabe na yung acting niya, yung talagang character niya, talaga ibinibigay na niya. Kaya lalo ko hinangaan si Jay Cuenca. Kasi yung character niya, yung inis ng mga tao sa kanya, at inis ko sa mga politikong nangungurakot, hindi ginagawa ang trabaho. Grabe, mararamdaman mo talaga yung kay Jay Cuenca. Yung inis, halos lahat ng tao galit na galit sa mukha niya, galit na galit sa character niya, kung gaano ang galit namin sa mga politiko na grabe ang ginagawa sa Pilipinas. Nakuha ni Jay Cuenca yun. Kaya, as always saying, grabe yung paghanga ko sa kanya. Ang naituro nito sa buhay ko, yung pahalagahan yung trabaho. Grabe, ang dami-daming artista, ang dami-daming nangangarap na mapasama dito, pero hindi naman lahat nabigyan ng pagkakataon. At
masaya ako na nabigyan ako ng pagkakataon. Kaya sa mga susunod kong trabaho pa, sa mga susunod ko pang proyekto, at kung sakasakali na rin ako na may proyekto, nabitin ako. Nabitin ako, sana makuha ulit. Ayun, yung aral na natutunan ko dito ay seryosohin yung trabaho, gawin ng hindi lang 100%, kundi 110% pa na trabaho. Kailangan maibigay mo yung best mo kasi yun nga, ang buhay hindi naman to laging laro, hindi naman laging patawa-tawa lang. Kailangan laging may seryoso din. Kailangan pag-iisipan mo din lahat ng ginagawa mo. Sabi ko, syempre, Direk Coco, ito hindi pwedeng laro-laro lang basta. Kasi nakikita mo naman kung gaano ka hard work, kung gaano ito pinasabuhay, kung gaano ito buong buhay, buong oras. Ata ni Coco Martin, ibinigay na dito sa Batang Quiapo. Ginagawa niya lahat para mapaganda. Ayun, bilang ako din, yung character ko dito, sabi ko, sana mainis sa akin yung mga tao. And nangyari naman yun just sa mga Facebook, may message ako ng mga tao, ayoko na sa'yo, unfollow na kita, gerero ka pala. Minsan pag may nakikita ko, ay nako, mga mandaraya kayo. Sabi ko, wow! Ito pala yung nangyayari sa ibang mga artista na yung character nila, may mga nagagalit. Totoo pala iyon. Kaya sa mga darating pang mga proyekto, mas gagalingan ko pa para makuha pa ako. And salamat dito sa Batang Quiapo dahil isa ito sa mga nagturo sa akin. Dahil yung mga artista dito, kakaiba. Sa totoo lang ha, kaya pala ang tagal-tagal na nila sa industriya. Kasi hindi nila ginagawang laro-laro lang. Talagang seryoso sila pagdating pa lang sa 10, parang sa ulo na nila yung mga script. Grabe. Direk Coco, maraming salamat. Grabe yung pag-aalaga mo sa amin, yung pagkain. Kaya tumaba na naman ang Diyosa. Ay sa mga hindi ko makakalit. One time, meron kaming isang taping na ginagwardyahan kami ng mga marshal. Sabi ko, wag niyo na kaming guardia. Hindi naman kami ganun kasikat na sikat para gwardyahan. Alam mo, sabi ng marshal, bilin po sa amin ni Direk Coco, kailangan maalalayan kayo. Wow, grabe yun, Direk Coco. Hindi namin malilimutan yun. Maraming salamat po. Sa mga co-star, grabe. Minsan may mga nagtatanong sa akin, Diyosa, sino yung artistang parang mga ka-eksena mo na nag-a-attitude? Alam nyo dito, ni isa wala kang maituturo. Piling ko nga, baka ako pa yung nag-a-attitude. Baka sila pa yung may problema sa akin. Pero grabe, sobrang babait na mga cast dito. Yung mararamdaman mo yung family. Kaya maraming salamat. And to all the staff and crew, grabe kayo. Talagang yung turo siguro ni Coco Martin sa inyo na kailangan alalayan kami. Talagang 100% yun din ginawa. Kaya mamimiss ko yung mga staff. Pasensya po dahil minsan sa sobrang dami, hindi ko lahat namumukhaan. Pero nakikita ko po yung pagmamahal at pag-aalaga nila sa amin. Kaya thank you. Nakakabitin itong Batang Quiapo na to. Direk, baka naman. Sobra akong nagpapasalamat. Alam niyo kung bakit? Every time na lumalabas ako, lagi nilang tinatanong, ano nangyari, si Tanggol pa ba ang mananalo? Bakit sumasama ka kay Madam Jackie? Masama yun. Sobra yung ginawang pagsikat o nakilala ako. Gawa ng timing po na nakilala po ako sa social media. Unfortunately, na recognize yung aking account. So, kahit anong gawin kong video, hindi nakikita yung video ko kasi not recommended. Pero buti nilang dumating itong Batang Quiapo na to. Hindi pa rin ako nawala sa eksena. Nakikita naman nila ako sa TV, sa YouTube. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa buong Batang Quiapo na kahit paano nakikita pa rin nila ako. And maraming salamat po talaga, Direk Coco, to all my co-star, staff and crew. Tuwang-tuwa yung pamilya ko dahil lagi silang nanonood ng Batang Quiapo. Ang inay, mga kapatid ko sa abroad, mga kaibigan ko all over the world. Tuwang-tuwa sila pag napapanood nila ako. Yung happiness nila, gusto nilang ipabatid din sa inyo na maraming salamat dahil masaya sila sa akin. Napasaya niyo ako at yung pagmamahal nila sa akin, sobra din nilang ibinabalik sa inyo. Maraming salamat. Alam niyo itong Batang Quiapo na ito, minsan papunta ako ng taping, nag-iisip ako talaga. Sabi ko, sa panahon kaya ngayong taong ito, ngayong generation natin, meron pa kaya tayong mga bayani na matatawag
Kasi parang wala na yung mga dating Jose Rizal, Andres Bonifacio na nakikipaglaban para sa bansang Pilipinas. Ito sa Batang Quiapo, kita nyo naman si Tanggol, nakipaglaban siya sa mga politiko, na mga kurakot, na patuloy na pinapahirapan ang ating mga kababayan, ang ating kapwa Pilipino. Dito kay Tanggol, siya yung naging bayani natin, siya yung makabagong bayani natin na lumaban, itinaya ang buhay. Sana gayon din tayong mga Pilipino na maging bayani tayo ng bansang Pilipinas. Sa Batang Quiapo, ipinakita dito na hindi lang dapat keyboard warrior tayo. Sana maging katulad tayo ni Tanggol na handang lumaban, masaktan para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ito po si Josa Poco na nagpapaalam sa inyo. Jessa is now signing off. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Ayoko umiyak dahil maaga pa. Baka mawala yung energy ko. Pero maraming salamat po sa inyo. Lord God, Direk Coco Martin, to all God be the glory. I love you all.